Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilapit Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo, about sa politika ng ating bansa, no? So, ang video ito ay mula na naman kay The News Board. So, meron itong pamagat na kakapasok lang pinalayas na Duterte na shock matapos AFP order PBBM Alipores deledado iyak. Nice yun na, deledado imbis na delikado, deledado iyak. So, yun yung panonoorin natin ngayon, men. So, yun, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga ka-Noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito kakapasok lang pinalayas na Duterte na shock matapos AFP order PBBM Alipores deledado iyak. So again, The News Board, Philippines, like, comment, share, subscribe, start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang matinding paghahanda ng mga Duterte sa nalalapit na impeachment, abay Duterte nagulantang sa matinding pasabog ng palasyo. Matapos si Bakin bilang miyembro ng National Security Council, itong si BP Sara, abay galit na galit ang mga Alipores at dapat daw ay ibalik ito. Pero sagot ng isang Marcos supporter, yung mga Alipores din nila porket iniidolo talaga nila ng husto yung tao, yung boss nila is kahit na alam nila na mali na yung mga pinaggagawa ng amo nila, pinagtatanggol pa rin talaga nila. Yan din yung yan din yung isa sa mahirap kapag ka naging paid vlogger ka, kasi yun nga, parang kahit taliwas na sa paniniwala mo or kahit harap-harapan na mali na yung ginagawa ng amo mo, need mo pa rin siyang i-protect. 'Di ba? Mas mabuti na yung ganito na parang, walang tanggap-tanggap ng bayad ba para wala, asbot lang, 'di ba? Pwede ka makapagbigay ng komento, opinion na gusto mo, 'di ba? So bakit mo i-retain yung isang tao na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo bibigyan ng impormasyon ang isang tao at isang pamilya, pamilyang Duterte na gustong pumatay sa'yo? Hindi insecure si PBBM. Alam niya kung kailan siya unsecure. Alam niya kung kailan nasa bingit ng kamatayan ng kanyang sarili. Tama. Sabi daw ng DOJ, ng NBI, ng kung ano na pang ahensya, sabi nila, ang safety daw ng presidente ay isang national security matter. Tama. Sinabi yun. Anong sinabi ng Sara Duterte? Bakit? Ang vice-presidente ba? Hindi national security threat ang banta sa kanyang buhay? Real talk, hindi. Tama din naman. 'Di ba? Tapos yung naman yung threat naman na sinasabi ni BP Sara, hindi naman siya nakatanggap na rektang ng rektang threat mula sa pangulo. Kahit na sige sabihin natin na meron nga, or I don't know if meron ba talaga or wala, 'di ba? Sige, sabihin na natin for the sake of argument na meron nga siyang natanggap. Pero ang tanong, natanggap niya ba 'yun mula talaga sa bibig ng pangulo? Mas worse siya kasi galing mismo sa bibig niya yung mga pagbabanta niya sa pangulo at saka sa first lady. 'Di ba? Hindi siya nag-iingat, men. Ang ingay. Ito na lang po, konting analogy. Siguro naman po, alam niyo naman po ang konsepto ng isang sasakyan na mayroong spare tire. Ganun mo ang VP. Spare tire lang siya. Now that we have established na, nag-issue siya ng death threat. Ano ang ginawa ng ating gobyerno? Yung kanyang threat was considered an active threat. Hindi po ito simpleng pagbabanta. Ito ay banta na pwedeng mangyari. Tama. Bakit? Kasi Sara Duterte has the means. Vice-presidente siya. May impluensya siya. May kurakot siyang pera. Kayang-kaya niyang ipatira ang presidente. Tama. Kayang-kaya ho niyan. Ang din niya lang din na-anticipate dito, men. Di porket sinabi niya doon na parang, kung ano lang naman kung madedo ako, halimbawa kung madedo daw siya, saka lang niya ipapadedo yung president, yung first lady. Pero men, hindi ka ba nag-iisip? Pwedeng kagatin niya ng mga kalaban niyo, ng mga taong galit sa inyo, naggalit din kay PBBM or whatsoever. 'Di ba? Pwedeng gawin nila yan na sila na mismo yung gumawa niyan. Kasi alam nila na pwedeng ikaw yung pagbibintangan. 'Di ba? Kung nag-iingat ka naman sana, or kung ewan ko, hindi kasi iniisip yung mga pinagsasasabi. In fact, siya na nga rin ang nagsabi na may kinausap na siya at umukay na. Wala nang problema. May usapan na. Not only that, siya din ang may motibo. Sino bang beneficiary kapag napatay ang presidente? Hindi ba si Sara? May balita na lumabas na si Sara mismo, alam niya, bago siya tumakbo bilang vice-presidente, alam niya na hindi matatapos ni BBM ang kanyang term. Either mamamatay o maaksidente. Do you think it is an accident? Naisip lang nila? No, may plano na. Tama. Yun yung mga simpleng. Actually, dati, simple lang yung pagbabanta nila. Though halata pa rin. Pero ngayon kasi mas worse kasi renekta
Nabisto lang ni Sara. Kuda kasi ng kuda eh. O di nalik niya yung sarili nilang plano. At dahil nga sa sunod-sunod na pambabalahura ni Inday Sara sa gobyerno at sa bayan, abay retired AFP at PNP may matinding panawagan. May grupo ng mga retired na AFP at PNP, matindi tong grupo na to Kasi sabi nila, naniniwala sila doon sa investigasyon ng Kamara tungkol doon sa paglustay ni Sara ng Pundo ng Bayan. Nako. Grabe ang ginawa ni Sara. Dapat na mag-resign na si Sara Duterte ayon dito sa grupong ito. Pero ganun din daw, si Martin Romualdez din daw, speaker ng Kamara, grabe rin daw ang itong issue, pork barrel na pang-eleksyon. Kaya sabi ng grupong ito ng mga retired na mga AFP at PNP, pareho na yan mag-resign. Ayon sa grupong ito, ang unahan na daw dapat ni PBBM ang paglilinis ng gobyerno. Ang grupong There's a courtesy din pala kay Attorney Enzo, tapos yung kanina kay Coach Garrett. So, kanila yung mga bosses or, nasa video sila. ito, may tiwala pa sila kay PBBM pero walang tiwala kay Romualdez. At lalong wala rin silang tiwala kay Sara. Yan pong statement na yan galing sa mga retiradong AFP at PNP officers. Halita po yan ng mainstream media. Sa tingin nila, pareho na dapat mag-resign si Romualdez at saka si Sara. Kasi yung issue daw kay Sara sa confidential funds, napakalinaw, paglulustay talaga ng pundo ng bayan. Ganon din daw yung iba pang mga corrupt officials. Ibang klase rin itong grupong ito. Pero dahil nga sa mga pagpapakalat ng paninira sa ating Pangulo at mga pasimuno ng gulo, abay retiradong kapitan, delikado. Narinig niyo naman po ang sinabi ni General Bronner na kapag ikaw, isang miyembro ng militaryo, no, hindi ka po pwedeng sumali. Courtesy din kay Kent Garcia, So sila talaga yung nagpupush sa mga ganitong yung mga ganitong issue na parang pinaprotect din talaga nila yung Pangulo, or what we should we say na parang talaga kung sa tama, I mean doon tayo sa tama, parang ganun ba? No, or mangingi alam sa usaping politika, dapat neutral ka lang. Na kung hindi ka man loyal, sabi ni General Bronner dyan, kung hindi ka loyal sa tao, maging loyal ka sa serbisyo. Diba, Dado? Narinig mo, Tama. Dado? Kaya, Dado, sa ginagawa mo, Dado, may possibility na yung ginagawa mo, matatanggalan ka. Matatanggalan ka ng pension. Kasi actually, mga kababayan, itong si Dado, kasi puro yabang, puro hamon. So retired siya tapos nakaasa lang siya sa pension, parang ganun. Actually, di deserve ng mga ganitong bigyan ng pension yung grabe yung tabil kasi ng dila ng taong to, men. Hindi ka sumasali pagdating sa usaping politika. Dapat neutral ka lang. So, ang ginawa nga ni Dado, sa bagay, si Dado may karapatan naman mag-react kasi siya ay retired na. Yun nga lang, retired siya, wala namang kwenta. Oo, hindi ko nga alam kung si Dado, may star ito eh. So, si Dado, Retired na walang kwenta. Ewan daw kung merong star. Yun, parang baby na may star. Ewan ko kung may star yan. Well, siguro naman sa ganyang way niya nakatapang tapos walang star, nakakahiya yung ganun, di ba? ang lakas maghamon. Nung hinarap nung kapwa niya retired military, hindi nagpapakita. Naku. Kung saan, makita sila dun sa may kwekwekan, natakot yata tusukin ng barbecue stick, hindi sumipot. Naku. Kaya may possibility itong si Dado matanggalan ng pensyon sa ginagawa niya. So ayan mga kababayan, eto na yung sagot sa mga nagdududa at sa mga nagsasabing dinadaga ang Pangulong Marcos. Yun. Eto, unang aksyon, sibak sa pwesto sa pagiging miyembro itong NSC. Vice Presidente sa National Security Council. Tama naman, tamang tanggalin. Agree ako dun. I know for sure kayo, agree din kayo na tinanggal yung Vice Presidente sa National Security Council kasi yun nga, lantaran yung pagiging pro-China nila, no? Diba? Like, wina-water cannon at lahat-lahat pero no comment pa rin sa China. Tapos, grabe, nakakahiya yung ganun or parang hindi ka ba nahihiya sa balat mo na ganun? Na parang, uupo-upo ka sa National Security Council tapos yung lantarang ginagawa ng China sa Pilipinas, no comment ka lang. Anak ng teteng. Talaga. Ba't mo bibigyan ng... Wait lang. Tapos may pasabi-sabi pa sila na hindi daw trabaho ng Vice Presidente yan ang magbigay ng opinion. Sige, sabihin na natin na hindi nyo talaga na magbigay ng opinion. Pero binuto ka ng napakaraming Pilipino, di ba? Kung wala ka man lang sasabihin about yan, Pilipinas na yan, Pilipinas na yung inaabuso. Impormasyon tungkol sa security kung mismong Vice Presidente ang nagbabanta sa ating Pangulo. Nako. Kaya dapat lang natanggalin to. At eto na nga, yung unang galaw ng ating Pangulo. Yan ang sinasabi natin. Masyado nyong minamaliit ang ating Pangulo. Nakakalimutan nyo ata. Ilocano yung Pangulo natin. Tama. O Kisti Sabana. Nagpasit pinagkita yung dita Pangulo tayo. Si kayo nga Duterte. Patil-tilan da kay Tupay. O, di ba? Masyado nyong... Tsaka ito yung I think parang karma sa kanila to kasi dati hinahamak nila, pinagsasalita nila na weak leader. Tapos ngayon naman na ginagawa ni PBBM yung mga dapat gawin patungkol sa kanila, nagsisiiyak sila na parang yung mga pinagsasasabi nila dito unfair daw or parang walang utang na loob daw si PBBM. Akala ko ba weak leader siya tapos kapag ka-actionan niya na gagawin niya ng tawag dyan, sobrang lakas yung trabaho niya, maapektuhan kayo, nagsisiiyak kayo.
minamaliit ang ating Pangulo, dinadaga daw, takot daw, bakit hindi daw i-impeach? Aba, dahan-dahan lang mga kababayan. Tingnan nyo kung paano pabagsakin ang mga Duterte. At yung mga masyadong maangas dyan, tulad ni Dado, sige, tuloy mo pa yan. Matatanggalan ka daw ng pensyon na. Buti nga sa'yo. Masyado kang mayabang eh. Sabi ko nga sa inyo, bagong taon, ulang patikim. At hindi lang yan mga kababayan. Meron pang panawagan na pang-apat na impeachment complaint, kung saan mga congressman naman ang maghahain nito. At ang matindi, abay may mga pinapakalat na naman itong mga alipores ng Duterte, tulad ni Panelo. Anong sabi niya? Propaganda lang yan para pabagsakin ng Duterte. Anong propaganda? Propaganda pa ba yan? Yung ginagawa ng Kongreso? Halos lahat na nga eh. Kung sino yung mga nagpa-file ng complaint. Sa tingin mo ba, Maka Marcos lahat yan? Yung mga iba dyan, ibang grupo. Walang pinapanigan, kundi katotohanan lang. Nakikita kasi nila, binabalahura tayo ng vice presidente natin. Kaya ganyan. Kaya nga sinusuportan nila yung impeachment. Tingnan nyo yung galaw ng INC. Anong sabi ng INC? Sila gusto daw ng kapayapaan. Ibigay na natin yung kagustuhan ng INC, mga kapatid natin, na magrarally sila para sa kapayapaan. Pero itong mga DDS, malabo yan. Yung prayer rally nila na maisog. Sabi nila, panalangin lang namin na yun yung literal talaga. Mas na-appreciate ko pa yung yung sa INC. Kasi literal talaga na peace rally. Yun nga lang, parang medyo, talaga yun, gumit na talaga sila, Unlike talaga dun sa prayer rally ng, ng kabila na parang, nag-prayer rally pa kayo, tapos yung mga bibig nyo naman, grabe. 'Di ba? Parang, ginagamit lang nila na excuse yung prayer na word eh. Para syempre yung tao, medyo maano din naman na ba na, grabe sobrang pala natin, kasi prayer yung tawag sa atin eh. 'Di ba? Nagpe-prayer tapos yung ang nilalaman ng prayer rally nila, may tayo na presidente. Ganun. Puro hatred naman. Dapat ang tawag diyan is hatred rally, something like that sana. 'Di ba? Yung mga taga-suporta naman nila, sobrang hangang-hanga kasi parang grabe sobrang talaga ng side natin kasi prayer rally. 'Di ba? Nabablind agad. kapaan. Pero yung mga banner, nakita nyo? Adik, BBM resign, bangag. Di ba? Ang galing eh. Galing talaga. Ganyan kay kasinungaling. Kapal na mukha nyo. Ito yung matindi natin pag-uusapan. Matutuloy yung impeachment. Sigurado naman yan sa Kamara. Pagdating sa Senado, mga kaibigan, dyan tayo magkakaroon ng 50-50. Ngayon, ang gawin natin, tignan natin kung sino yung mga senador na against sa impeachment. Yung mga ayaw sa impeachment. Huwag nating iboto sa susunod. Malapit ng eleksyon. Ilista nyo na yan. Yung mga against sa impeachment, yung mga Ito din yung nakakatawa kasi yun nga, yung impeachment kasi, syempre, pagbobotohan yan. Yung mga naman dyan, yung mga senador natin or whatsoever, sila, yung iba dyan nagpi-play safe or tinitimbang na lang nila kung sino yung mas malaki yung suporta. Sobrang pangit dun, di ba, men? Dapat mag-base ka sa, halimbawa ganyan, para sa Pilipinas talaga ba na, hindi ka na talaga karapat-dapat na maging vice presidente or whatsoever. Dapat yun yung pagbasihan mo, hindi yung pwedeng nakakatakot to kapag natin si VP Sara, baka next election, next term, makabalik sila sa pwesto, tayo naman yung pag-initan. Yun kasi yung iniisip nila, men eh. I don't know if instinct na ba ng politiko yan na parang survival instinct nila na parang need nilang bumalimbing sa kung saan sinong malakas or kung sino yung mga nasa kapangyarihan. Parang hindi na kasi nila nagagampanan na maayos yung trabaho nila eh. Di ba dapat sila mga mambabatas, mga senador whatsoever, focus lang sila ba yung loyalty sana nila nasa bansa talaga, nasa Pilipinas. Kaya din minsan dito ako bumibilib kay kay Senator Riza kasi parang talaga siya, stick talaga siya ba? Stick talaga siya na parang ito, panghahawakan ko talaga to kahit sino yung banggain ko. 'Di ba? Hindi siya nagmamatter kung gaano kalakas yung administrasyon na yan, whatsoever. Ang sa kanya lang kung may makita siyang mali, kung may mapupuna siya, haharapin niya talaga yan. Kaya dati nung sa Pogo, sobrang daming senador na nag-approve ng Pogo pero si Senator Risa Hontiveros napanatili niya talaga na hindi talaga suportahan yung Pogo. 'Di ba? Hindi dahil sa parang pinag-iinitan niya lang talaga yung administrasyon dati ni PRRD, kundi dahil alam niya na soon may lalabas talaga na problema diyan sa Pogo na 'yan. 'Di ba? Which is yun nga nangyari nga ngayon. Pang Duterte, naku, X yan mga kababayan. Gusto nyo pa ba na makapasok itong mga Duterte? Kitang-kita sa mga survey mga kababayan na ayaw, sinusok ka na ng taong bayan. Naku. Itong mga Duterte. Ay, maswerte lang si Bongo kasi nga dahil sa malasakit niya. Pero tingnan natin itong mga susunod na survey. Pababa na yan, pabagsak na din yan. Yan din, yung Balita ko wala nang malasakit ngayon.
Rebillame, naku po, magising-gising na po kayo mga kababayan natin. Kung tulong lang at tulong ang pag-uusapan, mas maigi pa, eto naman, para lang sa akin, okay? Kung tulong lang at tulong yung pag-uusapan, yung quality, yung hindi na binivideo, yung hindi na pinapangalandakan, aba si Pacquiao at si Chavit, kung tulong lang ang pag-uusapan. Hindi yung ganito, peking pagtulong. Hindi naman niya pera yan yung pinamumudmud sa inyo. O tapos gagawin nyo pang senador. Siya na nga nagsabi, anong gagawin mo sa Senado? Hindi niya daw alam O tapos Si ano ba, si Willie Rebillame ba yun? Para sa akin din, men, ewan ko, pero para sa akin lang medyo hilaw pa si Willie Rebillame sa senator. Kasi yun nga, parang siya nga dati, hindi niya nga ma-pictured out kung ano yung gagawin niya sa Senado if ever maging senador siya. Dapat sana yung ay ilagay natin dyan is yung, kahit may ano lang, may some kind, ano lang sa batas, something like that. For example, si Colonel Busita, na parang alam niya yung yung mga pasikot-sikot dyan sa kahit na mga riders yung niya, at least meron siyang background sa batas ba, 'di ba? Na parang masasabi mo talaga na may magagawa talaga siyang batas, 'di ba? Kumusta na ba si ngayon, si Senator Robin at saka si Senator Bato? Tapos ngayon idadagdag nyo pa si Senator hindi siya Senator, si Philip Salvador. Bahala kayo diyan. nyo pa yan, wala nang alam. Gusto nyo pagdagdagan ng Robin sa Senado? Abay, magising naman kayo mga Duterte, supporter. Again ulitin ko po, kung pagtulong lang ang pag-uusapan, mas pipiliin ko na lang itong si Pacquiao at si Apo Chavit Singson. Magaling po talaga yung mga yan pagdating sa pagtulong. Pero yung iba... Pero nagbakwit na si Chavit Singson, parang hindi na siya tatakbong senador. Peke po yan, para lang sa harap ng kamera. Pero syempre, mga kababayan, ang piliin natin ay yung maganda ang track record. Yung tunay, yung totoong nagmamahal sa ating bayan. Hindi yung sikat, pero wala namang utak, puro lang kuda sa harap para sa akin, Colonel Busita talaga, men. Pero nasa sa inyo lang din naman yun. Kamera, pero gawa, wala. Ekis, mag-research po tayo. Wag po tayong umaasa kung ano lang yung ating nakikita sa harap ng social media. Kung sino nga ba yung mga tunay. Pag sinabi nating tunay, sila pa po yung hindi po napapansin. Sila pa po yung wala sa survey. Tama. Maliban lang kay Marcoleta, tsaka kay yung bulaang pastor. Kaya sana maibalik natin yung mga tunay. Kaya mga kababayan, Grabe yung pastor. Grabe, Diyos ko. Huwag nyo namang iboto yung pastor, men. Nakakatakot yun. parang awa nyo na. Wag nyo nang ibalik itong mga halimaw na naghari-harian dito sa bansa natin. Ibalik natin yung maayos, yung tunay na nagmamahal sa ating bayan. Yun. Kaya suportahan din po natin itong Pangulo natin. Kung ano man yung mga galaw nila. Again, kung may nakikita tayong problema sa mga pinaggagawa ng Pangulo, abay batikusin natin. Tama. Wag po tayong maging tangatangahan din. Pero again, wag yung punto na manggugulo tayo. Kaya mga kaibigan, magtiwala tayo sa Pangulo. Eto na, nag-uumpisa na nga O tinanggal nila si Inday Sara. Kasi naman, nagbabanta na nga tapos kasali pa sa National Security Council. Di ba? Ito talaga ay good news para sa ating lahat. Tama. So, yun lang naman mga kanoyesi. So, again, ang video yun ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Sobrang linaw nun. Nako. Ito si Delidado pala na na tawag diyan. Ewan ko kung totoo yun yung sa pension niya. Sobrang saklap nun. Pero I think kung if ever maapektuhan yung pension niya dahil sa way ng niya yung napaka-submissive niya kasi sobrang grabe yung loyalty niya sa kabila. So I think masasalba pa rin siya doon. Kahit nasabihin natin na wala na siyang pension, I think may matatanggap pa rin siya dyan sa pinaggagawa niya ngayon kasi iba yung loyalty. I think vlogger din ba yon si Dado, men? Kasi kung vlogger siya, wala na. Buhay na yun. Kahit na walang matanggap na pension yun. Yung ginagawa kasi ng kabila kapag medyo tagilid sila, tinatapangan nila ba? Dinadaan nila sa tapang, halimbawa ganyan. Mas worse nga lang itong kay Dado kasi nagbabanta siya 'Di ba? Grabe yung way ng pagbabanta niya, like yun nga yung mga kalaban niyang vloggers is parang yun na tinatakot nila na parang pinapatumba. Parang nag-file na nga ng nagpa-blatter na nga si 'di ba? Si Mima Alicia. Kasi grabe yung ganun. Hindi mo lang magustuhan yung mga pinagsasabi ng kalaban niyo or hindi lang sila sumang-ayon sa mga gusto niyo na which is may mga basihan naman. Pagbabantaan nyo na lang ng ganun-ganun. Yun? Para kayong para kayong mga literal na iyakin ba? Na syempre, dinadaan nyo sa pagbabanta, something like that. Which is ang pangit kasi parang
kayo, hate na hate nyo yung diktador. 'Di ba? Kasi yan yung inaano nyo din na parang diktador dati si yung tatay ni PBBM. Hate na hate nyo yung diktador, pero kayo hindi nyo namamalayan na nagiging diktador na kayo. Mas worse nga kayo kasi wala, inaano nyo ng ng diduan. 'Di ba? So sino yung mas worse sa inyo ngayon? 'Di ba? So mas worse kayo diyan. So kayo, bahala kayo kung magdadagdag pa kayo ng mga artista diyan, baka dadagdagan nyo lang yung Robin Padilla diyan sa Senado. Bahala kayo. Tayo lang din naman yung magsasuffer or tayo lang din yung mapipikon. Tayo lang din yung iinit ang ulo kapag nandiyan na sila sa Senado kung ano-ano yung mga pinagsasabi, di ba? Gaya dati. Si Senator Robin Padilla talaga, sobrang laman talaga siya or naging meme talaga siya, no? Biruin mo yun. Number 1 senator, tapos ganyan lang yung pinaggagawa dyan sa Senado. My God. Diba? Tapos ngayon idadagdag nyo pa si Philip Salvador. Nako. Bahala kayo dyan. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the news board. Like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching.